Welcome to Donmar TV News Channel. Binasura na po ng Commission on Elections First Division itong mga disqualification cases na isinampa laban sa presidential candidate na si dating Senator Bongbong Marcos. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, sa botong 2-0, ibinasura ng dibisyon ang consolidated o itong mga pinagsama-samang mga petisyon ni na Bonifacio Ilagan, Abubacar Mangelen at itong akbayan dahil umuno sa kakulangan ng merito. Ang 41 pages ruling ay isinulat ni Commissioner Amy Ferolino at pirmado naman ng miyembro nitong si Commissioner Marlon Casquejo. Nag-ugat ang reklamo sa umano'y conviction ni Marcos dahil sa paglabag nito sa Internal Revenue Code na mayroong penalty na perpetual disqualification sa paghawak ng anumang public office. Sinabi ng mga itong noong 1995 ay convicted si Marcos sa Quezon City Court dahil sa hindi pag-file ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Ang naturang conviction ay iniakyat ng kampo ni Marcos sa Court of Appeals at dito binaliktad ng Appellate Court ang desisyon at pinagmulta lamang ang dating senador at tinanggal itong imprisonment sentence. Samantala, tiwala ang Commission on Elections na lalo pang gaganda itong serbisyo ng poll body matapos ang pagtalaga ng acting chairman at balasahan sa komisyon. Formal na kasing itinalaga bilang acting chairman si Commissioner Socorro Inting. Magsisilbi raw itong chairperson hanggang sa makapagtalaga na ng bagong chairman ang COMELEC. Kasabay nito nagsasagawa na rin ang komisyon ng reorganization sa mga miyembro nito sa dalawang dibisyon. Sa isang statement, sinabi ng COMELEC na si Inting ang magpre-preside sa COMELEC First Division na pinangunahan dati ni retired Commissioner Rowena Guanzon. Kasama niya sa naturang dibisyon si Commissioner Amy Ferolino. Ang second division naman na pinamunuan ni Inting ay pangungunahan naman ngayon ni Commissioner Marlon Casquejo. Kasama niya rito ang bagong talagang si Commissioner Ray Bulay. Sinabi ng poll body na ang mga kasong hindi pa nairaffle sa anumang dibisyon o ang mga naihain noong Pebrero 9 ay otomatikong mairaraffle naman sa mga reorganized division. Mukhang parehong good news ito para sa mga Marcos supporters and followers dito at sa abroad. Una ay yung nananatiling number 1 sa survey, pinakahuling survey, si Bongbong Marcos. Mamaya, pag-usapan natin yan. Pangalawa, ito nga pong pag-disqualified or pag-dismissed sa disqualification cases sa COMELEC ay tinapos na. Kaya tuloy-tuloy na ho ang laban at kampanya. Wala nang balakid sa kanilang galawan sa kampanyang ito hanggang sa Mayo. Okay? So, yan. Una, isang magandang balita nga po ito at lumabas na sa survey. Ito pong survey ay ginawa noong January 28 hanggang 31. National survey ito ng SWS, Social Weather Station, isa sa mga lehitimong company na nagsasagawa ng survey dito sa Pilipinas. Dekada na ang pinag-uusapan. At talagang lagi nangunguna si Marcos. Katunayan, ito yun eh. Marcos 50%. Ang pangalawa, si Robredo, 19%. So, ang laki po ng diferensya. 50, tapos ito 19. Talagang milya-milya ang layo. Pangatlo, si Dumagoso, 11%. Pacquiao, 11%. Lacson ay 6%. So, yan po yung lumabas. Kaya positive ito. Sa kabila ito ng mainit na issue ng disqualification. Ito ng mga panahong yan. Diyan nag-iingay si Guanzon eh. Diyan nagwawala si Commissioner Guanzon. Sabi niya, disqualified si Marcos, ganito si Marcos, kung ano mga sinasabi ng mga banat kay Marcos at saka ng mga anti-Marcos. Pero sa kabila na, nung mag-survey, 50% pa rin ang nakuha, ang taas pa rin. Ibig sabihin nito, wa-effect. Hindi pinapansin ng mga pro-Marcos, followers at supporters at mga loyalists dito at sa abroad, ang anumang paninira ni Guanzon at ng iba pa nung mga nakaraang araw. Dahil napakita sa survey na talagang walang epekto. Ito yung survey na lehitimo dahil kasi alam nyo, may mga ibang survey na sinasabi nila iba ang result kasi pabor sa kanila.
Dahil kanila yon, pasurvey. Si Lene patuloy na bumababa, tsaka si Dumagoso. Dumadagustos talaga. Dumagoso, dumadagustos si pababae. Hindi pataas. Pero pag sila nag-survey, mataas yung rating. Kasi kanilang survey yon. So, yun po yun eh. Pero ito, SWS, lehitimong company ito. Dinidiin natin. Wala akong kakilala dyan. Hindi ko alam kung sino yan. Pero matagal na ho yung SWS nagsasagawa ng political survey at iba pa dito sa Pilipinas. Kaya ho ating sinasasabi yon. National survey yan. Okay? Kaya na po bahala mag-comment react sa bagay na yan. Pangalawa, ito na nga po. Lisensyado na, sagrado na wala nang balakid, wala nang pwedeng humarang sa kampanya ng BBM Sara, especially si Bongbong Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kasi nga po yung lahat ng disqualification cases sa first and second division, lahat dinismiss. Yung isang araw, yung isang natitirang kaso dun sa second division, dinismiss na rin. Kahapon, yung 3 na nasa sa first division na controversial, dismissal din. So, lahat sinasabi nila ay walang sapat na basihan, ebidensya, na magpapatunay na i-disqualified si Marcos. So, malayo yung desisyon ng first division doon sa sinasabi ng nagretirong commissioner na si Rowena Guanzon. Yung matindi yung away ng Guanzon versus Perolino. Pero nanindigan si Perolino at yung kanyang kasamahan, walang ebidensya. Legal ang pagtakbo ni Marcos ngayon dahil wala na hong disqualification. Merong motion for reconsideration pero hanggang doon lang yon. So, kaya lalo nang lalakas ang buhos ng mga taga-suporta sa kanilang pag-ikot Luzon, Visayas, Mindanao. Kung nung araw nga araw-araw binabanatan at kung ano-ano mga sinisilip, ang taas ng rating. Merong nakapending pang kaso. Ngayon wala na, dismissal na, wala na. So, di lalo na. Dadagungtong talaga ang mga dinadaanan at pinupuntahang area. So, ayan po. Kaya napakagandang balita nito sa side ng mga Marcos supporters, followers, dito at sa abroad. Yung mga loyalists talaga. Dito sa Quezon City, sa Maynila, at iba pang parte ng Metro Manila na may mga followers. Ayan po ang development. Malaking tulong din ito sa mga senatorial candidate. Sulit na sulit sila. Lalo kung, di ba, isang araw nabanggit ko na parang nag-aagawan, maraming gustong masama na kandidatong national sa kanilang mga grupo, yung BBM Sara Tandem. Pero puno na, 11 na sila, isa na lang kailangan, pero dami pa nag-a-apply. Noon may nakapending pang kaso. Ngayon wala na. So lalong dadami talaga. At ito na yung sinasabi natin. Sa mga local candidate, mula district congressman hanggang konsilor, maniwala kayo, lalong dadami ang kailang suporta kasi hindi na disqualified Malinis ang kanyang kampanya at ng kanyang galawan ngayon. Kaya lalong maraming mga local candidate ang siguradong sasama sa kanilang galawan. Kasi national unity. Pagkakaisa ang galaw. Pagkakaisa muli. Di ba? Hindi katulad naman nung kay Leni Robredo. Robredo, puro banat Puro paninira. Yung kanyang paninira, sa kanya bumalik. Kaya bagsak sa survey. Yung ibang kandidato, ganon din. Si Dumagoso, hindi na binabanggit. Na yung away ng Marcos at saka Aquino daw. Lagi nilang gano'n. So, ano nangyari? Parehas sila. Hindi napapag-iwanan. Ang lalayo ng result sa kumpara dun sa BBM Sara Tandem. Kasi nga, national unity, sino ba namang ayaw nun? So, national unity, magkakatotoo na ito. Kasi wala ng kaso. Na-dismiss na sa COMELEC ang usaping ito. Kung pupunta na sa Supreme Court sila, matagal pa yon. Pero ang importante, itong kampanyang ito, wala ng balakid, tuloy-tuloy na yan. Kaya lalo hong ma-organize ang mabuti ito. Sa lahat, kahit nasa abroad, marami nag-aabang yan. Kaya kahapon, late na lumabas yung balitang yan, kaya nag-upload na lang ako ng news na yung dismissal ng kaso, di ba? Nakita naman nyo. So ngayon, pinapaliwanag natin ang kabutihan nito, ang impact nito, lalong lalakas, lalong susuportahan dahil maayos na ang galaw. Kung ito ay lumabas bago nagkaroon ng proclamation rally noong isang araw, di lalo sigurong maaapo yung lugar. Baka hindi ho na-control, baka mapuno talaga kahit bawal ang labas at loob ng Philippine Arena. Ay lumabas ngayon na after na. So ganun. Kaya asahan natin itong rally ngayong araw na ito kung saan-saan lugar. Tinan nyo, mag-iiba ang crowd niyan. Lalong titindi. Wala yung init ng araw, wala yung kung ano. Lalong dadami ang sasalubong. Kasi nga, yun na yung good news na kanyang ipaparating. At palagay ko tatalakayan ni Bongbong Marcos yan at ng kanyang mga kalyadong kandidato, yung dismissal na yan. Kasi positive na positive yan sa kanila.
at sa mga botante, lalo tigit. Ang pinakamahalaga ang botante. Tayo mga botante, kayo mga botante, ang pinakamahalaga niyan sa balitang magandang yan. Dahil mataas ang moral, susuportahan nyo. At hindi kayo nagkamaling tulungan nyo dahil hindi naman napatunayang mayroong kasalanan. Sa ngayon, yan ang lumalabas.